Breaking news, Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay napaulat na nagbabalak ng lisanin ang kanyang bansang Iran at magtungo sa Russia. Ito ay dahil sa isang napakalaking kaguluhan ang nangyayari mismo sa loob ng Iran. Marami na ang mga nasawi, libo na ang mga nadiditine at ang kanyang mga kalaban ay hindi mga sundalo. Sino ang mga taong ito? Halos buong Iran na nagkakagulo. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang West Asia. Ito ay tungkol sa isang napakalaking kaguluhan na nangyayari mismo sa loob ng Iran. Kasama rin nating mapag-uusapan ang United States of America at ang Israel. Tama ang inyong narinig mga kaibigan sa ating intro na napaulat na ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nagbabalak na lisanin ang kanyang bansa. Napaulat na ito ay magtatago sa bansang Russia. Alam naman ng buong mundo na ang Russia at Iran ay magkaibigan. Ang Russia ay nagiging takbuhan ng mga kaibigan nito kapag nalalagay sa alanganin. Isa riyan mga kaibigan ay ang dating presidente ng Syria na si Bashar al-Assad. Nang ito ay mapabagsak ng mga militanteng grupo na pinamumunuan ni Ahmed al-Sharaa. Ito ay nagtungo sa Russia at tinanggap naman ito ni Vladimir Putin. Meron ngang nakakita sa kanya na ito ngayon ay naglalaro ng video game. At ngayon, ito namang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, napaulat na ito ay pupunta ng Russia upang magtago, upang takasan ang isang napakalaking kaguluhan na nangyayari sa loob ng Iran at tila wala ng katapusan at uncontrollable na ito. Ang Iran mga kaibigan ay binubuo ng 31 na mga provinces. Now, can you imagine mga kaibigan, 28 sa 31 na mga probinsya ay napakalaking gulo ang nangyayari. Ibig sabihin na 3 probinsya na lamang ang hindi pa nagsasagawa ng mga kilos protesta. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, isang napakalaking kilos protesta ang nangyayari ngayon mismo sa loob ng Iran. Ayon sa ulat ay hindi na makayanan ng mga residente ng Iran ang isang napakalaking kahirapan na kanilang tinatamasa at sinisisi nito ang kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Pangalawang linggo na ngayon, ang kilos protesta ay patuloy pa na lumalaki. Ang kilos protesta ay nag-ugat sa economic problem. At ngayon ay nagiging test para sa political career nitong si Ayatollah Khamenei at iba pang mga kasamahan nito. Maging ang currency ng Iran ay bumulusok ng pabagsak. Ang kanilang riyal ay pababa ng pababa kontra dolyar. Ito marahil ay isa sa mga resulta ng sanctions na ipinataw ng United States of America sa bansang Iran. Dati nang nagpataw ng napakaraming sanctions ang United States of America noon pa mang unang termino ni US President Donald Trump at ngayon mas pinaigting ito nang si Donald Trump ay maupo muli bilang Pangulo ng Estados Unidos. Pahirap ng pahirap ngayon ng Iran at dahil pabagsak ng pabagsak ang kanilang pera kontra dolyar kaya nagmamahalan ang mga pagkain, gamot, tubig, kuryente at iba pa at hindi na kaya ito ng mga Iranians. Ang inflation sa bansang Iran ay umabot na sa 40%. Kapag sinabi nating 40% mga kaibigan,
Kung mahirap ito noon, bumaba pa ito ng 40%. Ibig sabihin talagang napakahirap na ito. Ang kanilang araw-araw na pangangailangan ay hirap na sila. Ito ang dahilan kung bakit ang napakaraming mga Iranians ay nagpunta na sa mga kalsada at mga lansangan. Marami sa mga negosyante, maliliit man o malalaki, nagsara na at sumali na sa mga kilos protesta upang ipanawagan na umaksyon na ang kanilang gobyerno sa matinding kahirapan na kanilang tinatamasa. Umabot na sa mahigit 30 ang mga nasawi buhat nang magsimula ang kilos protesta na isinasagawa ng mga sibilyan at umabot na sa 1,200 ang mga nahuhuli ng IRGC bunsod ng mga kilos protestang nangyayari. Hindi lang mga maliliit at malalaking negosyante ang sumali sa mga kilos protesta, maging mga estudyante sa mga universities at iba pang mga paaralan ay lumahok na rin sa pagpapaliwanag ng mga analyst at mga eksperto. Uncontrollable ang situation ngayon sa bansang Iran. Nagsalita na rin ang supreme leader nito na si Ayatollah Khamenei at nag-address ito sa mga rioters. Ayon sa kanya, tutugunan nila ang pangangailangan ng mga sibilyan pero ang mga rioters meron daw silang kalalagyan. Ayon kay Ayatollah Khamenei, kinakailangan daw ng kanyang gobyerno na makipag-usap sa mga rioters. Pero dagdag pa ni Ayatollah Khamenei, mga kaibigan, wala na raw saysay na makipag-usap pa sa mga protesters. Nako, matinding gulo ito, mga kaibigan. Lumalabas na wala nang pag-uusap ang mangyayari basta't araw-araw ay merong idinedeploy na mga IRGC o mga sundalo ng Iran upang i-disperse ang mga isinasagawang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Iran. Dagdag pa ng gobyerno ng Iran na gumagawa na raw sila ng paraan upang maibsan ang kahirapan ng mga Iranians. Ayon sa Iran, mga kaibigan, bawat tao sa Iran magbibigay sila ng $7 at ito, mga kaibigan, ay gagawin every month at magsisilbi itong utang upang ang mga tao raw ay makabili ng kanilang mga pangangailangan. Can you imagine, mga kaibigan, 1 month, $7. $7. Iilan lamang ito. Ayon sa Iran, ngayong darating na January 10, ngayon ay 6, ngayong January 10 ay magsisimula na silang mamahagi. Buong mundo ay nakatutok ngayon sa pangyayari sa Iran. Lalong-lalo na, mga kaibigan, ang United States of America at ang Israel. At ang kaguluhan ngayon na nangyayari ngayon sa loob ng Iran, ginagamit ngayon ito ng United States of America upang madagdagan ang pressure ng Iran. Ayon kay US President Donald Trump ay tinitingnan na nila ang situation ngayon sa Iran. Ang bagay naman, mga kaibigan, na ginagamit ni US President Donald Trump upang madagdagan ng pressure ang Iran, ito ay ang kapal ng mga protesters. Kapag meron daw mga nasasawi at nadagdagdagan ito araw-araw at kung merong papaslangin ang gobyerno ng Iran sa mga protesters ay kikilos daw ang United States of America. Nako, matinding gulo na naman ito. Marami tuloy ang mga nagsasabi, baka si Ayatollah na naman ang isusunod na aarestuhin ng United States of America matapos na arestuhin ito ang leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Kaya merong napaulat na itong si Ayatollah Ali Khamenei ay lilisanin na ang kanyang bansang Iran at magtutungo sa Russia. Nako, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated at nakatutok sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako ng kaunting pabor. Pa-subscribe naman. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.